Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala, isinumbong sa kanya na nilustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulat mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawi ka ng katiwala sa sarili, aalisin ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa, nahiya naman ako magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa akin, Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo 80. Pinuri ng Panginoon ang mandarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. At nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita, kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutang ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutang ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran naman ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magsiupo na po ang lahat. Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, tayo po ay magpuri at magpasalamat sa Diyos. Siya po ang nagtipon sa atin sa linggong ito, sa araw na ito, para bilang isang sambayanan, isang pamilya ng pananampalataya, tayo po ay mapanibago ng kanyang salita na ating narinig. At tayo ay maging tunay na bayan ng Diyos, lalo na po dito sa ating parokya. Tayo po ay may natanggap na biyaya sa isang taon ay 75 years na po ang ating parokya. Jubilee. Kaya ngayon po ay ating binubuksan ang isang buong taon ng paglalakbay na may pagtanaw ng utang na loob sa Diyos at sa mga taong nauna na sa atin at ituloy ang misyon ng isang parokya bilang bayan ng Diyos, bilang katawan ni Kristo at templo ng Espiritu Santo. At ngayon din pong taon na ito ay ating pinagdiriwang ang anibersaryo ng pagkakadeklara ng dogma ng turo ng simbahan na nakabatay sa revelasyon ng Diyos tungkol sa ating patrona, ang mahal na ina na iniakyat sa langit katawan at kaluluwa at espiritu pagkatapos ng kanyang buhay dito sa lupa. Wow! Tapos may bagong sacristy, may bagong bell. Po, biyaya, biyaya, biyaya. Bagong sacristy, bagong bell. At nakita ko po, mula nung huli akong nagmisa dito, ang ngayon, ang daming bago. Ito po ang hamon. Tayo ba, bawat isa sa atin, at bilang sambayanan, kamusta ba? Nagbabago ba? Para sa kabutihan. Madaling magpaayos ng sakristi, pero yung baguhin ang mga ugali, wala yatang kontraktor na kaya yan. Madaling bumili ng bell, pero yung maging tagapagpahayag ng salita ng Diyos, ilan kaya ang magiging parang batingaw ng Diyos para ipahayag ang kanyang salita? Mahirap yatang umorder ng ganun sa kahit saang tindahan. Kaya maganda po ang mga sagisag ng ating binindisyonan ay paalaala sa atin at hamon. Kamusta ba ang ating buhay pananampalataya? Kamusta ba ang ating mga pamilya? Kamusta ba ang ating parokya? At maganda po itong tanong na ito dahil sa araw na ito, atin pong alam, sa maraming bahagi ng Pilipinas ay merong mga pagtitipon. Lalo na po ang pagtitipon na paanyaya ng ating mga obispo. Araw ng pagtitipon para sa pananalangin. Araw ng pagtitipon upang humingi sa Diyos ng lakas. Upang ang ating mga pinuno at tayong lahat, pinuno at lahat, ay maging mga taong mapagkakatiwalaan. Mga taong mapagkakatiwalaan. Mga taong mapagkakatiwalaan. Hindi kawatan, kundi
mapagkakatiwalaan. Maganda po ang ating mga pagbasa. Hindi ko nga ho alam kung saan ako magsisimula. Parang aabutin tayo hanggang mamayang gabi kung atin pong hihimayin ang mga turo ng ating pagbasa. Pero magbibigay po ako ng ilan at sana ituloy natin ang pagninilay, ang atin pong pag-uusap-usap sa pamilya, sa atin pong mga kaibigan. Sa halip na magtsismisan ngayon, ang pag-usapan at pagbahaginan ay ang mga pagbasa sa araw na ito. Na tugmang-tugma sa paanyaya ng mga obispo sa araw ng panalangin at araw ng accountability, conversion, para sa pagiging mapagkakatiwalaang mga tao. Ang una pong punto galing sa Ebanghelyo. Sabi po ni Jesus, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Hindi mo pwedeng pagsabayin na paglingkuran ang tunay na Diyos at ang kayamanan. Mag-aaway yan sa iyong loyalty. Sasabihin ng kayamanan, "Oy, sumosobra na yata ang iyong paglilingkod doon sa isang Diyos. Ako ang bigyan mo ng 100%. Siyempre, ang Diyos naman, sa pamamagitan ni Jesus, kakalabitin tayo at sasabihin, ako ang tunay na Diyos. Sa akin ka dapat maglingkod. Pero sa bandang huli, sino ang magdidesisyon? Tayo. Bawat isa sa atin. Hindi natin pwedeng ipasa yan sa iba. Bawat isa may desisyon. Sino ang iyong paglilingkuran? At pag sinabing paglilingkod, sino ako? Sabi sa Ebanghelyo, ikaw ay katiwala. Katiwala ng iyong pinaglilingkuran. Sa parabola, talinhaga, ang Diyos ay inahalintulad sa isang nagmamay-ari. No, siya ang may-ari ng kayamanan. Yung lingkod ay katiwala. Hindi may-ari. Ulitin natin yan, ho? Ang katiwala ay hindi may-ari. Nagkakaroon ng problema kung yung katiwala na dapat lingkod, nag-ilusyon na ako ang may-ari. Kaya, hindi niya na iginagalang ang kalooban, ang isip ng tunay na may-ari dahil nagpapanggap siya na siya na ang may-ari, mang-aabuso na, magnanakaw na. Kasi sa isip niya, hindi naman ito pagnanakaw. Bakit? Akin ito eh. Hoy, hindi iyo yan. Katiwala ka. Sino nagsabi sa iyo na ikaw ang may-ari? Kasi nagpalit na ng pinaglilingkuran. Yan ang delikado kapag ang pinaglingkuran ay kayamanan, karangyaan, fame. Basta may maabot at nang ako ay yumaman, tumanyag at lahat-lahat. Kapag yan na ang pinaglilingkuran, yan ay manlilinlang sa iyo. Sasabihin sa iyo, hindi ka na katiwala. Ikaw na ang may-ari. At ikaw ay aakitin, ikaw ay may-ari. Ikaw ang may-ari. Tignan mo, dati nung katiwala ka, ang pang-shopping mo,
1,000 a week. Ngayong ikaw na ang may-ari, ang iyong pang-shopping, 300,000 a week. Ikaw ang may-ari at ikaw naman, oo, ako na nga ang may-ari. Ha, 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 ha. Ako ang may-ari. At hindi ako mananagot kahit kanino dahil ako ang may-ari. Mananagot lang ako sa sarili ko. At mananagot ako sa pera na aking pinaglilingkuran. Ang gusto ng pera, dumami ka pa, dumami ka pa, dumami ka pa. At ako naman, bilang nagmamay-ari, sasabihin ko, dadami ka, dadami ka, dadami ka. Pero lahat yan ay ilusyon. Lahat yan ay kabulaanan. Sabi nga po, sa Ebanghelyo, dishonest wealth. Kayamanan na mapanlinlang dahil hindi nagsasabi ng totoo ang kayamanan. Nililinlang ka. Nangangako yan na magandang buhay. Hindi. Tignan niyo yung mga mayayaman, kadami-daming gwardiya. Ni hindi makatulog na ang kanilang mga pinto ay bukas. Magandang buhay ba yun? O tapos, kapag ka nagkabulgaran na, makikita mo, wala ka palang kaibigan. Wala ka palang kaibigan. Kasi nag-ilusyon ka lang. At ang buhay mo ay umiikot sa isang ilusyon. Ang katotohanan, hindi tayo ang may-ari ng kahit ano. Kahit na yung nakalagay sa pangalan natin, balang araw, iiwanan mo yan. Katiwala tayo. At laging isipin, aalagaan ko ito para matupad ang kagustuhan ng tunay na may-ari. Sa unang pagbasa, tignan nyo ang ugali ng nagpapanggap na may-ari. Sa palengke, nag-iisip na kung paano mandaya. Alam to ng propeta Amos. Yung mga mapang-api at mapagsamantala, pinapalitan yung timbang para tumaas ang timbang at mas tumaas ang kanilang sisingilin. Hindi na pala bago yung ganyan. Dati na pala. Ibebenta pati yung mga pagkain na hindi naman na dapat ibenta at makakain. Pero di bale, basta pagkakakitaan, nakakasira sa kapwa, nakakasira sa kalusugan ng iba, wala akong pakialam, basta ako ay kumita. At sabi ng Diyos, alam ko lahat yan. Alam ko lahat ang inyong ginagawang masama. Mga kapatid, sino ako? Yan ang tanong natin, sino ako? Nagmamay-ari ba ako o katiwala? At ang katiwala dapat mapagkakatiwalaan. Kaya ang paanyaya ng ating mga obispo ay lahat tayo mag-examination of conscience. Siyempre, lalo na yung ating mga leaders. Pero hindi lang sila. Tayong lahat. Yung kultura. May mga estudyante dito, no? Pakitaas nga ang kamay, mga estudyante. Yun. Salamat. Okay, mga estudyante. Okay. Yung oras na binibigay sa inyo para makapag-aral, yan
ay ipinagkatiwala sa inyo. Gamitin sa tamang pamamaraan. Nagtatrabaho ang inyong mga magulang, gamitin sa pag-aaral yung ibinibigay sa inyo na allowance. Gusto nyong makapasa? Mag-aral ka, huwag kang mandaya. Kapag nakakapasa ka, dahil nandaya ka, pagkatapos mo ng kurso, ang alam mo pala ay pandaraya. AB in cheating. Bachelor of Arts in cheating. Master of Arts in manipulation. Kasi yun ang ginawa mo lagi. Wala kang alam sa engineering. Kaya pala yung mga proyekto ay bagsak ng bagsak kasi ang natutunan mula pa sa eskwela ay cheating. Naging dalubhasa sa cheating. Kaya, hindi mapagkakatiwalaan doon sa tunay na trabaho kasi walang alam. Nag-doctorate nga in cheating. Estudyante pa yan. Kaya pala araw-araw nagbibigay ng merienda sa teacher. Si teacher naman tanggap ng tanggap. Akala niya yun ang role niya as teacher. Tumanggap ng merienda. Hindi, magturo ka. May merienda man o wala. At kapag ikaw ay laging binibigyan ng merienda, bilang teacher, dapat mag-isip ka, bakit ako laging pinamimerienda ng magulang ng batang ito? Parang pinalalambot ang puso ko para maging mamon. Kaya pala laging mamon ang bigay. Para ang puso ko at isip ko ay maging lumambot ng lumambot na ako ay kayang bilhin. Ay, naku po. Sinusweldohan ka para magturo, hindi para magbenta ng kung ano-ano sa classroom. At ang ating mga leaders, hindi po kayo ang may-ari ng kayamanan ng bayan. Kayo ay katiwala. At alam ng Diyos, siya ang tunay na may-ari. At haharap tayo, papaano mo ginamit. Ay. Sino ako? Katiwala. Sino po tayo? Parang hindi kayo masaya. Sino po tayo? At ang katangian ng katiwala ay ang pagiging may-ari ay ilusyon. Yan ay kabulaanan. No po. Huwag tayong magpapabihag sa kabulaanan. At araw na ito'y pananalangin, sabi ni San Pablo sa 2nd pagbasa, manalangin, ipanalangin ng lahat, ipanalangin ang mga leaders, at ipanalangin ang mga mamamayan, upang ang ating buhay ay maging marangal at mapayapa. Ilapit sa Diyos ang tunay na may-ari ng ating buhay. At gamitin ang ating mga talino at panalangin para sa kayamanan na hindi masisira at mawawala. Kung meron man tayong talino at galing, gamitin para makapag-impok ng kayamanan na walang hanggan. Ang buhay kapiling ang Diyos. Sabi nga ni Jesus, mabuti pa yung mga corrupt, napaka-creative, nakakahanap ng paraan, pero yung mga nagsasabing mga anak ng liwanag, parang nauubos ang creativity, parang hindi alam ano ang susunod
gawin. Pero meron tayong liwanag mula sa Diyos. Meron tayong panalangin, manalangin ng taimtim upang mabigyan tayo ng hindi lamang lakas ng loob, kundi ng creativity at yung paggawa ng paraan para lumaganap ang paghahari ng Diyos. Hindi ang paghahari ng kasamaan. Kung meron man tayong talino at paggawa ng paraan, gamitin sa kabutihan. Hindi yung wais na tinatawag wais. Nakakagawa ng paraan para makapandaya. Hindi. Gamitin ang ating mga talino at panalangin para lumaganap ang kabutihan. O tama na po ito. Baka sabihin ninyo, inangkin ko na ang oras. Katiwala rin lang po ako. Baka nakasimangot na si Father Hans. Hindi ko lang nakikita. Kaya hindi ko na ho tinitingnan eh. Pero ito po ho, paalaala natin sa ating mga leaders. Paalaala natin sa lahat ng mamamayan. Paalaala rin natin sa ating sarili. Tayong mga Kristiyano. Tayo'y mga lingkod. At tayo'y mga katiwala. Hindi tayo ang nagmamay-ari. Maging maligaya sa misyon na binigay sa atin.